Good evening, everyone. Blessed evening po sa lahat. Ayan. So, let's all worship the Lord. Amen. Hallelujah. Blessed evening, everyone. This is the day you made. So I'll rejoice and be glad. Rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless his name. All that is within we say, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah, Jesus, come on, say that you are worthy of all my praise. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless his name. All that is within we say, the joy of the Lord is my strength. Yeah. So let it rise up like a overflowing, Holy Spirit. So let it pour out with no limit, overflowing, Holy Spirit. So let it rise up like a river, overflowing, Holy Spirit. So let it pour out with no limit, overflowing, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. I got the joy. Hallelujah, Jesus. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless his name. All that is within we say. Oh, my soul, bless his name. All that is within we say. Oh, my soul, bless his name. All that is within we say. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. So, the second song po, ito yung kinanta ko last time and I will sing it again po, Pas Harold. Always on time, and if you know the song po, and shout out din po sa mga ka-churchmate ko. They're here po right now. Thank you. Hello, hello. Hallelujah, hallelujah. I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I will be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. And I remember how you cared me when I couldn't take a stand. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was tossed in water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, 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 always on time. You were always on time. Never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. I was lost in a water, but I never went under. You were always on time.
Praise God. Thank you so much. Maraming salamat, Ate Rose. Baka pwede mo, batiin mo ulit yung mga ka-church mo na nanonood ngayon. Ayan po, shoutout po sa Live City Church, yung mga kasama ko po dyan. Hello po. God bless everyone. Thank you po, Pas. Salamat, Ate Rose, and see you sa July 25. Maraming salamat. Ate Rose, Thank you God po. bless you. God bless you. Praise God. Maraming salamat po muli kay Ate Rose. God is so good. Thank you, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Alam nyo, nung kinakanta yun ni Ate Rose nung nakaraan, it struck me. At ngayon, kinanta niya ulit, na para bang may message sa akin si Lord na, anak, I'm always on time. And I believe habang inaawit yun kanina ni Ate Rose ay nangusap din sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Napaka-powerful ng boses ni Ate Rose and at the same time, napakaganda ng message ng song. Amen. God is always on time. God is always on time. At kanina, sa quiet time ko, teka lang, parang may ganyang sinabi sa akin si Lord eh. Hindi pala. Sabi niya sa akin kanina, I am teaching you today. Sa Proverbs 22:19, I am teaching you today. Sabi niya sa akin, sabi nito, yes, you. So you will trust in the Lord. I am teaching you today, yes, you. So you will trust in the Lord. So, ano kaya ituturo sa akin ni Lord ngayong araw, di ba? At alam ko naman, simula kaninang umaga, nangungusap na ang Lord sa atin mula sa morning devotion pa lang natin, di ba? Kung bubuksan lang natin ang ating mga puso't isipan, mga kapatid, nangungusap ang Diyos sa atin. Anointed worship leader, totoo. No? Praise God! Kaya po mga kapatid na nakasubaybay po ngayon, buksan lamang po natin ang ating mga puso't isipan, hayaan po natin ang Diyos na mangusap, humipo sa atin ngayong gabing ito. Hallelujah! Praise God. Sige po, tayong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. Palakpakan muna po natin ang presensya ng Panginoon. Ngayong gabing ito, welcome po. Sa lahat po ng mga manonood po natin ngayong gabi, welcome po sa Heart to Heart Evening Devotion. Let us all welcome the presence of the Holy Spirit in our midst. Hello po, Nanay Shani. You are here. Praise God. Ang atin pong ultimate guest ay ang banal na spirito ngayong gabing ito at wala po tayong ibang pangalang itataas kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At kung saan na itataas ang pangalan ni Jesus, God will draw all men. God will draw all men. Ilalapit ng Panginoon ng mga tao sa kanyang presensya. Mga kapatid, nandito po ang presensya ng atin pong Panginoon. And again, this is our utmost desire to be near in your presence, O God. Gusto po namin, Panginoon, na maranasan ang kalapitan mo sa amin pong mga buhay. Draw us closer to you. Sino po dito ang gusto na malapit ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay? Can we type in the live comment? Sabihin mo lang, hallelujah. Sabihin mo sa live comment, draw me close to you, Lord. Sabihin mo, draw me close to you, Lord. Ilapit mo ako sa iyo, Panginoon. Amen? Wala na pong masasarap. Amen, na pakiramdam, kundi, kanta po yon. Draw me close to you. Amen. Draw me close to you, Lord. Yan po ang pinakagusto natin sa mundong ito, na palagi tayong malapit sa presensya ng Panginoon. Kung dudugtungan natin yung kanta na yon, draw me close to you, never let me go. Never let me go, Lord. Alam niyo po, pwede tayo maging daluyan ng presensya ng Panginoon. Kanina po ay meron ako nakachat sa TikTok. Sabi niya, hello po, wala na akong pag-asang mabuhay. Actually, ito yung chat niya sa akin. And of course, I use discernment, 'di ba? So nag-message siya sa akin kanina. Sabi niya,
Sabi niya, please help me. Please help me. And then I replied, kamusta po? Sabi niya, sir, I'm thinking of killing myself po. Nasa tabi ko na po yung iinumin ko, peroxide. Nagdadalawang isip po ako kasi baka may pag-asa pa, pero paano po? Bukas wala akong matitirhan, 3 araw na akong hindi kumakain, hindi ko na po alam gagawin ko, dasal ako ng dasal, wala namang nangyayari. Nag-message na ako sa mga churches and government agencies pero wala pa din. Kapag nawala ako, hindi ko na maiisip ito. So that's her message. And batuhan kami ng mga messages. Tapos parang yun na, gusto niya na magpakamat, gusto niya na mawala sa mundong to. Tapos sabi ko lang sa kanya, alam niyo po sa totoo lang, hindi po susi ang gagawin nyo. Sabi ko, mas mahirap po ang kalalagyan nyo kapag ginawa nyo po ayan. Tapos, encourage ko siya na pwede siya mag-apply ng trabaho. Sabi ko, marami siyang, baka may mga kamag-anak siya na pwedeng pagtatungan, etc., etc. Tapos sabi ko, kaya nyo po yan. Of course, in-encourage ko siya. Hanggang, ayun na, chat-chat kami, mahaba yung usapan namin. Sabi ko, kumapit ka lang sa Panginoon, have faith, nawa po ibigyan ka ng wisdom ng Lord, etc. Kasi kung mawawalan po kayo ng pananampalataya, mawawalan talaga po kayo ng pag-asa. And then, sa dulo, of course, syempre, hindi pwede naman na wala tayong ibibigay. Kaya sabi ko sa kanya, sige po, send nyo po sa akin yung address nyo, magpapadala po ako ng Food Panda sa inyo. Kaso hindi ko mapin yung location niya. So, sabi ko ay, okay po, babay po na ng Shani. Sabi ko, bigyan niyo na lang sa akin yung cash G number niya and magpapadala na lang ako ng pangkain for tonight. So, ayun po. I believe tayo po ay nagagamit ng Panginoon para maging daluyan ng pagpapala sa mga tao. And ilang beses nang pinatunayan ng Panginoon that this community ay talagang platform ng Lord, ginagamit ng Panginoon para po maglapit sa presensya ng Diyos. Kasi iba-ibang pinagdadaanan eh. Just like last night, di ba? Na merong isa na daladala niya na yung lube. Dito naman, ang daladala niya na peroxide, iinumin niya na ata. Ganong level, di ba? So, ang daming mga ganyang mga pagkakataon po na maraming mga tao na may ganitong mga iniisip. No? Pero of course, tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga mananampalataya, mahalaga ang isang kaluluwa. Kaya, ibahagi natin sa kanila ang pag-asa. Of course, God is our hope giver, our life giver. At tayo ay mga instrumento ng Panginoon. Tama, what you've done to that person is same what Jesus did. Amen po. Kung anong ginawa natin sa ating kapwa, di ba po, parang ginawa na rin natin sa atin pong Panginoon. So yun mga kapatid, in-encourage ko po kayo na maging channel of blessing tayo sa maraming mga tao. Because we never know ilang tao po ang matatouch sa kabutihang ginagawa po natin sa kanila. And we pray na, actually hindi po sa akin hindi mahalaga yung mga bagay na ibibigay ko. Ang pinakamaganda talaga is mabahagi na natin sila at ma-reflect natin. Di ba kaninang umaga sabi ko sa inyo, isuot natin yung Christ-like character. Isuot natin yung Christ-like character. So ano kayang gagawin ni Jesus kapag sa kanya lumapit yung tao na to? Di ba? Anong gagawin niya? Kaya tayo mga kapatid ko, you are here. We are all here, not just to watch or not just to listen. Kaya tayo nandito kasi tinuturuan tayo ng Lord na mas maging kawangis niya at maisagawa po natin mga kapatid kung ano ba yung mission natin sa mundong ito, and that is to preach the gospel. And we can preach the gospel through our life, through our service, mga kapatid. Okay po, God bless you po, Nanay Shani. Pagaling po kayo. Pahinga na po kayo, Nanay Shani. Okay? God bless you po, Nanay Shani. See you soon. God bless you po. Yeah, so yun po mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, tayong lahat ay nakapag-pray na ba ako? Hindi pa. Hindi pa ako nagpe-pray, no? Yeah, sabi ko,
Sinong Juliana to? Juliana, kamusta sa church? Nako, God bless you po, Juliana. Ano nangyari sa'yo? Message mo ako mamaya. Chat-chat tayo, ha? Hindi pa ako nakakapag-pray. Yeah. Sige po, tayong lahat ay yumuko at pumikit. Yeah, chat mo ako sa TikTok. Usap tayo, Juliana, okay? Thank you, Lord. Sige po, tayong lahat ay dudulog sa ating Panginoon. I know na kanina pa nandito ang presensya ng Panginoon at handang-handa na po siyang katagpuin ang lahat po ng atin pong mga dalangin at ang atin pong mga pangangailangan. Once again, let us give God the best clap offering of praise. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. To you all the glory, honor, and praise. Tanggapin mo, Panginoon, ang lahat-lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat na natatangi lamang, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Our Savior, our Lord, our King, our best friend, our healer, our deliverer, our miracle-working God. Thank you, Lord, sa iyong presensyang nag-uumapaw sa gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon pong ito. Pinagsama-sama mo po muli ang bawat isa na maka-attend po sa evening devotion, O God. And we pray na hindi masasayang ang mga oras na ilalagi namin ngayong gabi sapagkat ikaw ay muling magpapakahayag, tuturuan mo, Panginoon, at magiging maliwanag sa amin ang iyong kalooban, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, baguhin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Forgive us and cleanse us from all our unrighteousness, Panginoon. Ito man po ay sin of commission or sin of omission. Let your blood covering, Panginoon, be upon us. Consecrate every heart, purify our hearts, Lord. Hayaan mo po, Lord, na hindi maging hadlang ang aming mga kasalanan upang malaya kang makakilos, upang maliwanag naming mapakinggan ng iyong mga salita, Panginoon, sa gabing ito. And thank you, God, for we stand on your word that you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Salamat, Panginoon, dahil ginawa mo na po kaming matuwid. Salamat sa kapatawaran. At ngayon, malayang-malaya kang kumilos, malaya kang magpagaling, malaya kang humipo at katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa. Malaya ka, Banal na Espiritu, na magpakahayag, Panginoon. Palayain ang lahat ng mga tao, Panginoon, na bihag ng sakit at karamdaman, bihag ng nakaraan, bihag, Panginoon, ng addiction, bihag ng takot, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Ngayong gabi, pinapakawalan mo ang iyong Espiritu at kinakatagpo ang aking mga kapatid na saan man pong lugar sila naroroon, Panginoon. Thank you for your words na pag-aaralan po namin, Panginoon. Anoint my lips, anoint your message, anoint every heart ng mga tao makakapakinig po ngayon. I-bless mo ang lahat ng mga kasamahan namin, ang mga tribe leaders, ang mga members nila, ang assistant tribe leaders, ang mga intercessors na 24/7 nagpe-pray sa amin. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga mission partners, lahat po ng mga pledgers and supporters ng community po na ito. We just want to thank you for their lives, O God. Hayaan mo po, Panginoon, na dumaloy sa community na ito ang iyong pagpapala. Salamat, dakilang Diyos. Take full control of everything. Ngayong gabing ito, ikaw lamang po ang maitas at maparangalan at wala na pong iba. Itago mo po ako sa iyong likuran. We are so excited to hear your word, O God. Ang isang talinghaga na muling magtuturo po sa amin. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus.
At ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan muli natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa atin pong evening devotion. Inom lang po ako ng water. Ang galing, no? Simula Monday hanggang ngayon, dire-diretso tayo. Na para bang walang kapaguran. Diba? Tuloy-tuloy tayo sa pagde-devotion. Walang makakapigil. Alam niyo, encouragement sa akin yung mga, yung mga dinadala ni Lord dito na may mga matitinding pinagdadaanan talaga. Hindi sayang talaga yung oras na nilalagi natin dito, no? Hindi nawawalan po ng saysay yung mga oras na nagde-devotion po tayo. Amen po ba? Masaya po ba kayo nagde-devotion tayo? Nako, JR, hello. Masayang-masaya po ba kayo na may Word of God tayong pinapakinggan araw at gabi? Oo, hindi sayang yung puyat. Totoo. Opo, no? Alam nyo, ako din. Kung kayo, excited kayo mag-devotion, ako din, sinasabi ko sa inyo. And, ang tawag dito, praise report, mga kapatid, umaabot na po ng 13,921.51 ang nalilikom po natin para sa ating donation drive. Praise God! Kahapon, first day, 7,000. Ngayon, 13,921.51. Praise God! Di ba? Grabe ang Lord, no? Grabe siya mag-bless. Kaya sa lahat po ng mga patuloy po na nagbibigay, nandun lang po yan sa account natin sa CashG. Kaya mabilis siyang matrace kasi nandun lang naman siya. Di ba po? Ang galing ng Lord. 2 araw pa lang po ito, mga kapatid. 2 araw pa lang. Sa bawat bigkas mo, Pastor, umiyak ako, healing. God bless you po. God bless you. I have a wife. Kaano-ano mo si I have a husband? Nandito rin siya ngayon, di ba? Siguro po hanggang katapusan, pwede po natin tong gawin. Depende po kung saan tayo makakalikom. Mga kapatid. Tsaka, may mga nagme-message na rin na mga tiga doon, but I'm still validating all the details po, mga kapatid. Pero si Sparkling Spark na nasa Korea ay tiga doon daw. So, Ate Sparkling Spark, kung nanonood ka po, message niyo po ako. Actually, tinatanong ako ni Ate Jen kung ako daw ba yung pupunta sa Gensan. And we are still praying po, kagaya ng ginawa natin sa Cebu at sa Davao. Hello po, Karen. God bless you po. Pero kagaya ng sa Cebu at sa Davao, hindi natin kukunin yung airfare. If ever man ako yung pupunta ulit, hindi natin siya kukunin doon sa fund. Kasi po yung fund ay talagang para doon po yan sa mga taong nasalanta. So same nung ginawa natin sa Cebu at sa Davao, meron lang pong nagbubook sa atin. Okay? So yun po, mga kapatid. So, pag-pray po natin na mas marami pang hipuin ang Panginoon, 'di ba? Ang galing, alam nyo, sobrang amazing ng Lord. Talagang binibless niya ang bawat isa sa atin. And my prayer na tayo na mismo dito sa community ay gamitin po talaga ng Panginoon. Amen. Dito na lang po talaga sa community. Since tayo yung nandito, tayo yung ibe-bless ng Lord para tayo yung magtulong-tulungan. At ang nakakatuwa pa, mga kapatid, wala pa diretsong flight to Gensan. I see. Ang nakakatuwa po, 'di ba? Nagpapadala talaga si Lord ng mga tamang tao dito sa atin. Mga tamang tao. Kaya more blessings para po sa atin pong lahat. Wow, God bless you po, Camilla. Hello po sa lahat ng mga bago. Sa Davao ulit, tapos Basto Gensan. So, let's see po. Actually, tinatanong ako kung sabi niya, Pastor, ikaw ba yung pupunta sa Gensan? Sabi ko, ano po yung kalooban ng Lord? Kung ano po yung kalooban ng Lord.
Kasi ang maganda nung nagpunta ako sa Cebu tsaka sa Davao ay nakapag-share tayo ng gospel sa kanila. Wow! God bless you, Miss Shay. Top 1. Rank 1 po ako sa district namin, Pangasinan Teacher 1 po. Praise God, Miss Shay. Congratulations. Answered prayer. God bless you po. Yan. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan, saan tayo nagbibigay ng, saang bank, nasa GC po natin. Nasa GC. Uy, pag-drive kita to Jensen Pass. Seryoso ba? Seryoso ba yan? Gusto niya may sa mga Amen, amen, amen. O sige, if ever na matuloy tayo, ha? If ever na matuloy tayo. So, depende po. Basta ako ay nagpapatianod lang sa kalooban ng Lord. Kung may gagamitin siya na paraan para makapunta po ako ulit sa Davao, edi mangyayari po yun. Smooth lang. Kagaya nung sa Cebu tsaka sa Davao. At another pala, mga kapatid, bago tayo magsimula sa devotion, ay actually I'm still praying kung itutuloy ko yung pagpunta sa Malaysia this coming July for the Access 2 training. No? For the Access 2 training. So, still praying po, isama nyo po yun sa prayers. Kaya hello po sa lahat ng mga nasa Malaysia dyan. Hindi ko pa po sure. Okay? So, I am still praying kung matutuloy ako ulit sa Malaysia next coming July or sa susunod po na schedule. Actually, Ate Casey, nag-chat na ako kay Pastor Michael. Kay Pastor Mike. So, still praying po. Ha? So, sama niyo po sa prayer. Kung kalooban ng Lord, matutuloy po tayo dyan sa Malaysia. At makikita ko na ulit sila. Sa KL po, sa KL. Kasi dun yung access to training eh. Okay? So, isama natin sa prayers. Sure, Jelan. Okay, pagalingin ka ni Lord, Ate Rochelle, in Jesus' name. I rebuke that headache. You are healed in Jesus' name. You are healed. Okay, let's go. Welcome po sa lahat ng mga first-timers. Sino po dito ang mga first time ngayong gabi? Pwede po bang mag-type ng me at kung saang lugar po kayo nanonood? We would like to welcome you guys. Me at kung saang lugar kayo nanonood. Sino mga first-timers? Yan, si Sam D. Good evening po. Si Karen from Dubai. Nika Sanchez from Lipa, Batangas. RM from Las Piñas. Camilla from Rizal. Limi from Cavite. Jaisal from Quezon City. Zera from Israel. From QC. Si Prince from Silangan sa Mateo Rizal. Araceli from Bukawi, Bulacan. Uy! Tiga Santa Maria lang ako. Alhera from Jensen. Kamusta sa Jensen? Kayo dyan. Jamir from Nueva Ecija. Remem from Isabela. Miss Cute Ma'am from Davao. Ivy from Davao. Mikey from Bataan. Sherry from Mindoro. From Cebu City. Israel si Ate Fem. Miss G from Malaysia. Kuwait. Si Miss Alpha. It's Cindy. Uy, Cindy, kamusta? From Bukidnon. Santi from Tarlac. Badet from Lipa. Mark Advincula from Tacloban. Rochelle from Cebu. Christina from Batangas. Vince from Surigao. Natasha from Dubai. Norms from Taiwan. Yan. Hello sa inyong lahat. Jupelmar from Cebu. Okay, praise God! Sige po, welcome natin mga kapatid. Hello, Red Rose from Singapore. Let us all welcome our first-timers. Palakpakan natin si Lord! Hello, Demay from Pagadian. Kanamine from Japan. Jelan from Batangas. Mga kapatid, hindi aksidente kung bakit nandito kayo ngayon. At kung naghahanap kayo, oy, Stewardess Claire from Sikihor. Mami Jing, tiga Sikihor. Ay, hindi pala. Tiga Siargao ka nga pala. Sikihor pala, iba sa Siargao. Galing ako dyan sa Sikihor nung nakaraan. So, hello po sa inyo. Hindi aksidente kung bakit nandito po kayo. And we are so happy and blessed na makasama kayo ngayong gabing ito. Amen. So, kung gusto niyo pong mag-join ng atin pong group chat, again, mag-message po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse. Sila po ang ating tribe coordinators. Ate Candy, Ate Charisse, mag-pin lang po kayo dyan. Hello po, Carmelita Eresmas. Kaano-ano po si Pastora Liora?
Beerus from Taiwan. Hello po. Yan. So, message lang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse if you want to join our group chat. Kami po ay merong iba't ibang mga tribe leaders at buong bansa, parang halos lahat ng mga bansa naman, kahit papaano, hindi pala lahat ng bansa. May mga bansa, iba't ibang mga Pinoy sa iba't ibang bansa na nanonood po sa atin. So, pwede kayong mag-join ng atin pong mga tribe groups. Message lang po kayo kay Ate Candy. I think sa Middle East, kanino ko nga ba inassign yung Middle East? Parang kay Ate Bebs ata, yung Middle East. Opo, message lang po kayo kay Ate Candy. Yan. So, welcome na welcome po kayo dito. Ayan, si Ate Charisse, message na rin po siya. Okay, sino pa dito wala? Yes po. Actually, maraming nanonood dito from Israel. Nandito ba si Ate Roselia? Ayan. So, marami mga si Ate Fem, tiga Israel din. Ayan. Ayan, Ate Analu, nandito na ba si Ate Analu? Yan, so meron din tayo from Taiwan. Yeah, I've been in Taiwan last February. Yes po, sa Taiwan. Nakinamit ko na po yung mga community natin dyan sa Taiwan. And God willing, babalik po tayo next year sa Taiwan. God willing po. Ayun, Israel, Dubai, kay Ate Analu pala yung mga Middle East. Yan, go, go, go. Message lang po kayo kay Ate Analu. Or kay Ate Candy, Ate Charisse, at kung kaninong mga tribe leaders, sila na bahala sa inyo. Okay, let's go. Sama kayo. Let's go. Praise God po. Muli po. Mapagpalang gabi sa atin pong lahat. Excited na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos ngayong gabing ito? Another parable, talinghaga, ang atin pong pag-aaralan. So, syempre, meron tayong tanong ngayong gabing ito. Yes po, meron din po sa Europe, sa UK. Yes. So, we have US, Canada, Europe. Kay Ate Aida po, message lang po kayo. Kaila Ate Aida. Yan. Ate Candy, Ate Charisse. Kung wala po magme-message sa inyo, message kayo sa akin. Yeah. Kasi simula pa lang po. Ayan na, mag-i-11 na. Bilisan lang po natin. Ako po. Okay. So, kung babalik si Jesus ngayong gabing ito, ang tanong, handa ka na ba na makatagpo siya ngayong gabi? Okay, not tomorrow, not next month, not next year, but tonight. Kung babalik na si Jesus ngayong gabing ito, would you be ready to meet Him? Type ready kung handa ka na. Type ready. Yan. Are you ready to meet Jesus face to face? Alam niyo yung mga makakapagsabing ready lang, yung handa na sila, parang wala na silang pinanghahawakan sa mundong ito. Pero, kung ikaw ay sobrang attached sa mundong ito, baka masabi mo, naku po, baka hindi pa ako handa. Not yet. Thank you for being honest. Yung iba, not yet. Yung iba, ready na sila. Yan. So, iba-iba. Sabi, since hindi pa ako nakakapag-repent, yan yung nakakatakot pag hindi pa tayo nakakapag-repent, diba? Not yet, yes. Not yet, okay? So tonight, mga kapatid, ay bakit ko natanong yan? Kasi pagpapatuloy natin yung parable series natin, Stories That Change Lives, and the parable that we will be talking about tonight is the parable of the net, na matatagpuan po natin sa Matthew 13 verses 47 verse 50. At babasahin ko po sa Tagalog. Matthew chapter 13 verses 47 to 50. Ang talinghaga patungkol sa lambat. Ang talinghaga patungkol sa lambat. Makinig po kayong maigay, mga kapatid. Listen. Matthew chapter 13, starting verse 47. Ang talinghaga patungkol sa lambat. Ang paghahari ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihulog sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ito, hinila nila sa pampang
Umupo sila at tinipon ang mabubuting isda sa mga lalagyan. Ngunit, ang masasamang isda ay itinapon nila. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng kapanahonang ito. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. Itatapon nila ang masasama sa nagniningas na apoy. Doon magkakaroon ng pananangis at pagngangalit ng mga ngipin. Purihin po ang pagkabasa ng buhay at banal na makapangyarihang salita ng atin pong Panginoon. Ang talinghaga patungkol sa lambat. The parable of the net is one of Jesus' most serious teachings. Isa daw po ito sa mga pinakaseryosong talinghaga ni Jesus na kanyang binahagi sa kanyang mga followers. Ikinumpara po ni Jesus ang kingdom of heaven sa isang fishing net. At dito po sa fishing net na ito ay ginather ang lahat ng uri ng mga isda. Pero, nung puno na po ang net, pinaghiwa-hiwalay ang mga isda. The fish were separated. At itong talinghaga po na ito, mga kapatid, it is another reminder from the Lord na habang bukas pa ang imbitasyon ng Panginoon para sa lahat, manumbalik na tayo sa Kanya. Bakit po? Because a day is coming when every person will stand before God. Lahat po tayo. At lahat po tayo ay ise-separate. Ngayon, saan kaya tayo mapupunta? Doon kaya sa mabubuting isda o doon sa masasamang isda na itatapon doon sa dagat? So we will learn three important truths about the parable of the net. Point number 1. Hindi na po tayo magtatagal. Point number 1. God's invitation is for everyone. Do you remember the very first time na umattend kayo sa live stream na ito? Anong pakiramdam nyo? Anong pakiramdam nyo nung unang beses kayong naka-attend sa live stream na ito? Parang do you feel like welcome na welcome ba kayo? Do you feel na parang God is inviting you na anak, bumalik ka sa akin? Ganun ba yung pakiramdam nyo? Kasi totoo yun. Sa unang beses na maririnig natin ang salita ng Panginoon, invitation po ng Lord yan. At kapag sinabing invitation, mga kapatid, hindi ito pamimilit. Hindi pamimilit. Ang invitasyon po, mga kapatid, meron pong pagtugon doon sa mga iniimbitahan. Matthew chapter 13 verses 47 to 50. Yes. At hindi lahat ng mga unang nanood, of course, lahat ng mga nanood dito may invitation, pero hindi lahat tumugon. Hindi lahat tumugon. Pero kayo po na nanonood at nagpapatuloy simula unang-unang beses na nakapanood kayo dito, salamat. Sapagkat kayo po ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nanonood kayo dito ay agad-agad tayo yung mabubuting isda. Hindi po. Kasi ang pinakasukatan po ay ang relasyon natin sa Panginoon. Not because you are watching in this devotion, you are saved. No. Kasi dapat nanonood ka dito at nade-develop yung personal relationship mo sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, ngayong gabing ito, sabi ko nga isa ito sa mga pinakaseryosong talinghaga ni Jesus. Kasi totoo po na lahat ng mga tao ay iniimbitahan ng Diyos pero hindi lahat ay tumutugon sa panawagan. God's invitation is for everyone. Ang desire
ng Panginoon ay ang lahat ng mga tao ay makilala siya, lumapit sa Kanya, kilalanin siya. At ganoon po yung ginawa ng net. Diba po? Yung fishing net, ginather niya lahat ng mga isda. And yes, salvation is for everyone. God's invitation is for everyone. Lahat ng isda ay nadagit noong fishing net. And this shows that the gospel is for everyone. Para sa lahat ng mga tao, ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. Kahit ano pa ang background mo, kahit ano pa ang nakaraan mo, kahit napakapangit ng buhay mo, no matter what your past is, the gospel is for you. You are invited, you are welcome to experience the presence of God. It is available to all. At alam ko na isa yan sa mga naramdaman natin kung bakit tayo nanatili dito sa live stream. Because you know what? You feel like, Lord, kahit ano pala yung nakaraan ko, kaya mo pala akong tanggapin. Salamat po kasi kaya mo pala akong patawarin. Kahit na anong pagkakamali, pagkakasala at pagtalikod ko sa'yo, hinahabol mo pa rin ako. Kagaya nung lost coin kahapon na napakagandang topic natin, mga kapatid. Sabi ni Kuya JR, one of his favorite, the parable of the lost coin. Diba parang na kahit po wala tayong value, hinanap pa rin po tayo. At patuloy tayong hahanapin ng Panginoon. God's grace is available to all and nobody is too broken for Jesus. Nobody is too broken. Nobody is beyond repair for Jesus. Lahat tayo dito, mga kapatid, ay kayang-kayang ayusin, baguhin, bigyan ng bagong puso, bigyan ng bagong buhay. Kayang-kaya ng Panginoon. Hindi ka masyadong malayo sa Diyos. Pakiramdam mo lang. Pakiramdam mo lang yun na malayo ang Panginoon sa'yo. Pero uulitin ko sa inyo yung kwento ng the footprints. Alam niyo yon, in the sand? Na meron dalawang pair na naglalakad sa dalampasigan. Ikaw at ang Diyos, sabay kayo naglalakad, pero unti-unti napapansin mo bakit isang pair na lang at sinasabi mo, Lord, nasaan ka na? Lord, di na kita makita. Nakikita mo isang pair na lang yung bakas doon sa sand. Ano nangyari? Nagtampo ka, nagalit ka, hinahanap mo ang Diyos, yun pala, panyapak ng Panginoon yung nakikita mo. Footprint pala ng Panginoon yung nakikita mo. At anong ginawa? Kinarga ka lang ng Panginoon. Hindi sa'yo yun. Hindi sa yung footprint yun. Footprint yun ng Panginoon. God carried you. Diba po, mga kapatid, minsan hinahanap natin ang presensya ng Diyos. Lord, nasaan ka? Yan totoo, hindi naman si Lord ang lumalayo. Tayo ang lumalayo. Ang ironic, no? Tayo yung lumalayo, pero tayo nagtatampo. Tayo yung nawawala, pero ang Diyos, palagi tayong hinahanap. Nobody is too far gone for God's mercy. Nobody is too broken for Jesus. You are not beyond repair. God can still fix you. God can still fix your heart. God can still change and transform you, kapatid. Amen. Pastor, may I ask, why does when you were closer to God, the evil will always distracting us? Yeah, that's normal po. Totoo yan. The more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na maraming distractions, the more na maraming mga problema. But I pray na yung peace ng Lord, peace is not the absence of storms. No, hindi po. Ang peace po, kahit nandoon ka sa gitna ng bagyo, payapa ka. Remember the story
ng dalawang pintor na sinabi ko sa inyo, na meron dalawang pintor na pinagpinta sila. So, nagpipinta sila at sinabi nung judge, kasi dalawa sila, ang instruction ay magpinta sila ng anything, something peaceful or related sa peace, related sa kapayapaan. So, nag-drawing tong dalawang to. Ang drawing ng isa, magandang kalangitan, blue na kalangitan, asul, luntian, magandang puno, lalaking umaawit, maganda. Ganon ang peace para sa kanya. Pero yung isa, nagulat yung judge na nakita niya, ang peace para sa kanya, madilim, kumukulog, umuulan, lahat yon, magulo. 'Di ba, sira-sira yung bahay, yung puno, wala nang mga halaman, naglaglagan yung bunga, at merong isang ibon na nakatungtong doon sa sanga at umaawit. Umaawit yung ibon at masaya siya. So, ang peace para sa kanya, sa gitna ng kaguluhan, pwedeng magkaroon ng kapayapaan sa kalooban mo. That is peace. Peace is not the absence of storm. Amen? Yung peace, yung sa kalooban mo, may kapayapaan inside, within you, kahit externally, magulo ang circumstances. Kasi kapag merong peace sa puso mo, hindi ka apektado kahit na anong mangyari sa paligid mo. 'Di ba? Naalala ko yung time na nasa jeep ako. Nasa jeep, pauwi na kami, nasa expressway. Naka-headset ako. Nakikinig ako ng worship song kasi pupunta ako sa church dahil meron kaming gawain. No, meron kaming gawain. So, nakikinig ako ng worship song. Nagulat ako, parang may sumabog. Tapos nakita ko talaga yung mga tao sa paligid ko. Nagsisigawan na sila. Parang nagpapanik na sila. Samantalang ako, ito totoo to, at peace lang ako. Yun pala, sumabog yung gulong, at buti na lang po, hindi kami nagpaikot-ikot yung jeep. At walang mabilis doon sa likod namin. Sumabog yung gulong sa expressway yung jeep na sinasakyan po namin. And during that time, kitang-kita ko talaga yung mga taong nagpapanik at sumisigaw. Samantalang ako, nandoon lang at nakikinig ng worship song. I'm at peace during that time. Alam nyo ba, after nun, naglakad ako kasi, malapit na siguro mga 20 to 30 minutes walk. Naglakad ako papunta sa church at masayang-masaya ako. Hindi ko alam kung bakit. Payapang-payapa ang puso ko at nakangiti ako. Sabi ko, Lord, salamat. Niligtas mo po kami. Salamat, niligtas mo po kami. God is so good. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng takot, sa gitna ng mga problema at kabigatan, kaya mong maging payapa. Kaya mong maging payapa. Huwag mong tingnan ang mga nangyayari sa paligid mo. Tingnan mo kung sino ang kasama mo. Sino ang nasa kalooban mo? Sino ang laman ng puso mo? Kasi kung ang tunay na laman ng puso mo ay ang Panginoong Jesus, believe me, the peace that passeth all understanding, yung hindi malirip na kapayapaan, yon ang mararanasan mo, kapatid. Amen? So God's invitation is for everyone, including you and me and all of us. God's invitation is wide enough for everyone, but it must be personally accepted. The question is, tinatanggap mo ba ang kapayapaan na ito na mula sa Panginoon? Kasi it must be personally accepted. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na this is my faith, dapat ganito rin kayo. Hindi po. Kanya-kanya po tayo. At kanya-kanya po tayo ng pagharap sa Panginoon.
But the good news is, this invitation is for everyone. I encountered the Lord Jesus at the age of 17 years old during a youth camp. So, yun. The rest is history. Nakakilala ko sa Lord, nagpatuloy ako, umattend ako ng church nung Sunday, at dire-diretso na. I was 17 years old that time, at ngayon po ay 32 years old na ako. So, 15 years? Yeah. At mag-birthday na ako ulit. 2 buwan na lang, tatanda na naman tayo. 32 years old na ako ngayon, going 33. At alam nyo ba, si Jesus ay nag-ministry siya sa loob lamang po ng 3 taon. Alam nyo ba yon? 3 years lang nag-ministry si Jesus. So, starting at the age of 31, 32, 33. Actually, 30 years old siya na nag-start. Hanggang 33. Parang 3.5 years siyang nag-ministry lang. Pero grabe yung impact, no? Lahat ng mga teachings niya hanggang ngayon nakarating sa atin. Punta kami sa birthday mo. Wala ako dito sa birthday ko. Na kay Mami Jing ako. Nag-backslide kasi ako dati, but one day biglang parang may kumalabit. Parang nakaraan lang birthday ko lang na, no? Nung nalaman ko po yung condition ng partner ko, may pisa puso ko. Yes, Ate Rochelle, that's it! Di ba po? Ganyan! Hindi rin madali pinagdadaanan ni Ate Rochelle, yung nangyari sa partner niya, na umuwi dito, di ba po? Pero, merong peace sa puso niya. Hindi po sila pababayaan ng Panginoon. Sana masagot ano po opinion nyo. Nanlamig po ako sa church. Meet ko kaya di muna ako nag-church. Nanlamig ka sa church kaya hindi ka muna nag-church. Nanlamig ka ba sa church o sa relasyon mo sa Panginoon? I think church is not a problem if you have a personal relationship with God. Baka nanlamig ka sa personal relationship mo sa Lord, kaya nawala ka sa church. Baka. O maaari din na hindi ka nanlamig sa church, baka lang naapektuhan ka ng mga tao sa loob ng church. I don't know kung ano ang nangyari sa'yo, pero it's never too late. It's never too late. Go back to Jesus. Develop your personal quiet time with God, your personal intimacy. Okay? So, ang gawin mo ngayon, you focus. Okay? Focus ka sa personal quiet time mo, sa personal devotion mo sa Lord. At tingnan mong maigi kung ano ang sinasabi niya sa'yo. Makinig ka sa kung ano ang sinasabi ng Lord. So, mag-recharge ka, diba? Magpakalalim ka, magbabad ka sa presensya ng Panginoon. Okay? Focus sa Lord. Amen. Not on people. Ako nga ngayon sa totoo lang, medyo magulo pa rin yung sitwasyon ko ngayon sa loob ng church. Like, parang, paano ko ba sasabihin? Hindi ko alam kung tama ba. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ng mga tao na parang kailangan layuan ka, kailangan di ka kausapin, ganyan. Well, for me kasi parang, bakit? Like, bakit yung pinapalayo? Bakit bawal akong kasama? Ganito, ganyan. And that is one of my questions. That is one of my questions. Pero inuunawa ko na lang. No? Inuunawa ko na lang. I don't know kung ano ang mga pangyayari. Ako po ay born-again Christian believer. Yeah, I am praying for them. Isa yan sa mga pinagpe-pray ko. So, I pray na maging maayos na lahat. Kasi ako, alam nyo naman, di ba, noong time na yun, sobrang masakit pa. Pero ngayon, okay na ako. I mean, okay na po talaga ako. At gusto ko na lang matapos na lahat ng mga pangyayaring ito. Yeah, konting-konti na lang. Nandiyan pala sila Kelly, tsaka si Ate Sher. Amen. God bless you. Ano sabi ni Mrs. E?
Pastor Teresa this year. Yeah, God bless you po, Mrs. Ate Jerry. God bless you po. That's my prayer. Ano sabi? Par BF, di ka pa po okay? Paano po? Yes. Totoo. So, I just surrender everything to God, no? Talagang pinagkakatiwala ko na lang ang lahat sa Panginoon. Well, parang di ka pa okay. Ako, parang di pa ako okay saan? Parang di ka daw, parang ganun ba yung tingin nila na hindi pa ako okay? Parang ganun. I don't know, parang may mga, syempre, may mga kaibigan ka, naririnig na ganito. Hindi naman ako yung pinagbabawalan, pero sinasabihan sila na lumayo sa akin, ganito, ganyan. Sabi ko, okay, I understand, and I will just try to understand. Yeah. Sabi ko, masaya na nga ako dito sa ginagawa ko. Like, this ministry na pinagkatiwala ng Lord, okay na po ako dito. At hindi na ako naghahanap ng posisyon, hindi ako naghahanap ng kahit na ano. I'm happy serving God here in the digital space. Mahabang kwento. Okay? Mahabang kwento. Yes. Yeah. And I don't want to, parang tapos na siya. Parang tapos na chapter na siya ng buhay ko. Yes, ayan si Teacher May. Kasama ko sa church yan. Kasama ko sila sa church. Actually, nung medyo nagkakagulo-gulo na, nagkahiwalay-hiwalay na kami. But still, the connection is there. The friendship is there. Yeah. Amen. Ako ay dumadalo sa Jael San Jose del Monte. Doon pa ako ma-attend ngayon. Ako po ay hindi na pastor. Yan, nag-resign ako last year. Sa lahat ng mga nagtatanong, nakilala kasi nila ako dito na nagpapastor ako. So, yun talaga yun. Okay, sa lahat ng mga bago, yes po, JL din po ako. So, nag-resign ako last year, last November. Because I have to choose kung pagpapastor ba sa church o itong online ministry. At alam nila yan, alam ng mga tao yan dito. Sa Sapang Palay. Yeah, Sapang Palay. Uy, JL Batchaka! Okay. JL Batchaka pala. Nice. Kamusta mo ako kay Sister Nori? Okay. Yeah, so, ngayon, yan, kaya nila tinatawag na pastor kasi wala silang pastor at dito sila nag-a-attend. Pero yung iba, praise God, naka-attend na sila sa church. Praise God. Uy, Casey Amedo, bro. Ang dami nyo naman. JIL Prayer Garden ka, Casey. Bakit ang daming malalapit na dito? Okay. Kilala ko ni Sister Nori. Yan. Sabi po kami natuto, Pastor. Amen. God bless you, Jen. Actually, isa rin yan sinabi sa akin nung nakausap ko. Sabi niya, alam mo, pastor ka pa din talaga. Sabi niya sa akin, kasi naalala nyo yung time, maiba lang ako, bago tayo mag-point number 2, maiba lang ako. Naalala nyo yung time na sinabi ko sa inyo, huwag nyo na akong tawaging pastor kasi hindi naman ako pastor. Di ba parang ganon? Huwag nyo na akong tawaging pastor. Hindi ko alam kung naalala nyo yung time na yon na nag-open up ako sa inyo na hindi na po ako pastor, huwag nyo na po akong tawaging pastor. Pero, yung iba ay tuloy-tuloy pa rin sa pagtawag sa akin. Kasi, siguro nga, dahil ako yung kinikilala nilang nagtuturo sa kanila. At sabi nila na, ikaw yung nagtuturo sa amin Parang, ganon. Wala, hindi ako na-ordain. Yan, naalala pa. Wala, no? Ganon. Tapos sabi din sa akin ng kaibigan ko, na JIL din, sabi niya, calling mo yan di ba? Calling mo yan, kuya, sabi niya sa akin. Ba't mo sila pipigilan? No? Ba't mo sila pipigilan? Ikaw yung nila, ikaw yung nagtuturo sa kanila. So, parang ganon.
Kasi mataas yung pagtingin ko sa mga pastor eh. Kaya sabi ko, wala naman akong church na hawak, 'di ba? So, technically, I'm not a pastor. No? I'm not a pastor kasi wala akong church na hinahawakan. Pero kayo na mga nandyan at mga tupang pinapalagaan sa akin ni Lord, ayun. Wala akong choice. Malay mo, start mo na yan. Sabi ni Araceli. Malay mo. Diba? Hindi ko alam kung saan ako dinadala ng Lord eh. Pero alam ng mga leaders yan dito. Kaya isa yan sa mga pinagpe-pray ko din. Sabi ko, Lord, kung saan mo talaga ako dadalhin, I don't know, but take full control, God. Take full control. Yeah, salamat po, Ate Bebs. Opo. Yes, Ate Araceli. May purpose ang Lord. Kaya kausap ko si Pastor Jeff kanina, mga kapatid. So, ito nga ang nakakalungkot pala. Si Pastor Jeff, supposedly, siya yung magiging speaker natin sa anniversary. Pero, hindi siya uubran yung date na yon. Kaya, sabi ko, naku po, nakapag-leave na yung iba. Hindi na pwedeng i-move yung date. Kaya, ayun. Kala ko nga, doktor ka, kuya, nung first time dito. Praise God, Lord God. Praise God. So, yun. Pagpray natin kung anong kalooban ng Lord. Baka ako na lang muna magturo sa anniversary natin. Sana ay hindi kayo magsawa sa mga katuruan. Pero first time na face-to-face na ako ang magtuturo sa inyo, if ever sa anniversary. You are the shepherd that God... Oy, God bless po, Tita Minette. Nandyan ka pala. Tita Minette. Opo, welcome po dito ang mga Catholic. Actually, may mga nanonood talaga dito. Yeah. Opo, si Pastor Jeff Eluscopides. Magka-WhatsApp kami kanina. Sa July 25 po, pwede kayong umattend lahat. Never po, kuya. Looking forward sa teaching sa anniversary. Oy, salamat, Ate Rochelle. Sige po. So, paghahandaan natin yan, mga kapatid, sa July 25. Tita Minette, umattend ka! Invite kita, Tita Minette, ha? July 25. Calling mo talaga kaya nag-cancel yung isang pastor. Oo nga, Kuya Doms. Umattend ka, Kuya. Tiga saan ka ba, Kuya Doms? Attend kayo, ha? Hello, Win from Qatar. God bless you. Okay, tuloy na natin yung devotion. Okay. Dami kong kwento no? Pasensya na, madaldal talaga ako eh. Sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan, Win. Yeah, sa Pulong Buhangin. So, number 1 again, God's invitation is for everyone. Hello, Kay Herma. God bless you. Okay, ha? Number 2, ito. Number 2. Being close to godly thing is not the same as knowing God. Oy, mabigat to. Being close to godly things is not the same as knowing God. Ingat ka, Vin, ingat. It's not the same as knowing God. Okay, buti na lang. Ito yung point number 2. Let's talk about religion. Religion cannot save us. Pagdating natin sa langit, hindi pa pipilahin o hindi tayo mag-groupings doon. O lahat ng mga Roman Catholic dito, o lahat ng mga born-again Christian dito, o lahat ng iglesia dito. Hindi po ganon. Okay? Hindi magkakaroon ng groupings at itong sekta lang, itong relihiyon lang na ito ang papasok. Hindi po. And the truth of the matter, mga kapatid, religion cannot replace relationship. At ang pagiging born again, para sa akin, hindi po ito religion ko. This is my experience. Being born again, isa itong karanasan sa akin. Hindi ito relihiyon sa akin. Karanasan na ako ay muling isinilang. Kaya nga, born again, muling isinilang ka sa pamilya ng Diyos.
Kasi dati akong hiwalay sa Panginoon. Wala akong relationship kay Lord dati. Ako po ay nabubuhay lang at hindi ko alam ang layunin at saysay ng buhay ko. Until I encounter Jesus, until I experience His love. And that's the time na nagkaroon ako ng relationship sa Kanya. Being born again is not my religion. Born again is my experience. Knowing Jesus is the best thing na nangyari sa buhay ko. Yung makilala ko siya. Yung makilala ko siya. Notice, doon sa pagbaba ng net, lahat ng isda ay nakuha. All the fish were inside the same net. Pero, hindi lahat ay nanatili hanggang sa dulo kasi pinaghiwalay. And in the same way, brothers and sisters, in the same way, makinig po kayo. Medyo masakit to pero alam ko naman na malalalim na tayo kahit papaano. People can attend church. Pwede kang umattend sa church. Pwede kang makinig sa mga sermon. Pwedeng marami kang alam na mga Bible verses. Without you truly surrendering your heart to Christ. Pwede pala yun. Pwedeng dumadalo ka sa church, nakikinig ka ng sermon, marami kang mga Bible verse na alam, pero hindi mo pa rin sinusuko ang puso mo sa Panginoon. And Jesus is teaching us that genuine faith is not about the appearances. Genuine faith is not about religion. Genuine faith is not about good works. Genuine faith is all about real relationship with Him. You can know about God without truly knowing God. You can know about God without truly knowing God. Posible pala yun. I mean, pwede pala yun. You can know about God without truly knowing God. Alam mo ang patungkol sa Kanya, pero hindi mo siya kilala. Kaya yun yung sinasabi ko na being born again is an experience. Nung ako po ay nasa kinagistang relihiyon ko pa, kilala ko, alam kong may Diyos. Alam ko, kilala ko si Jesus, nakapako pag nag-umattend ako ng church, nakikita ko siya sa gitna Nakapako siya So alam kong may Diyos, alam kong may Panginoon, pero hindi ko siya kilala. Wala akong personal encounter with Him. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin. Basta alam ko lang may Diyos. Alam ko lang may pinako sa krus. Pero hindi ko alam kung anong ginawa niya para sa akin until I realize, grabe pala yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. Ginawa niya, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay, nagsakripisyo, para ako yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinasan niya yung krus. Siya ay pinalo, hinagupit. Sa kanyang likuran, halos mawasak ang kanyang mga laman. Hindi na siya makilala. Pinutungan ng koronang tinik. Binuhat ang krus papunta sa bundok ng Golgota. At doon siya ay pinako. Grabe. Ganun pala yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. Para lang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan, ginawa niya yon. Dati hindi ko alam yun Alam ko lang na may Diyos. I know about God, but I really don't know Him. I really don't know Him. At maraming mga tao alam na may Diyos. Yung iba nga hindi pa siya matawag na Diyos. Sabi nila, basta manalangin ka sa taas. Saang taas? Sinong taas?
Hindi nila matawag ang Diyos. Basta merong taas, basta merong higher entity, higher being. They don't know God. Hindi nila na-encounter, hindi nila naramdaman, naranasan. Hindi nila tunay na alam yung ginawa ng Panginoon. And there are many people who are like that. They just know about God, but they don't know God. Di pa nila na-encounter yun. Nung naramdaman ko yung pag-ibig ng Lord na yun, grabe, pagbuhos ng luha ako. Grabe talaga. No. Doon talaga nabago yung buhay ko eh. Doon talaga, nung na-realize ko na, Lord, yung pagmamahal mo, bakit ganun? Parang sa akin lang, it's just reckless love talaga ng Lord, no? Parang, paano mo nagawa yun, Lord? Parang crazy love na, ba't mo ginawa? Parang napapatanong ako, ginawa mo talaga yun, Lord, para sa akin. Para sa akin. So, yun. So, ngayon, baliw na baliw ako para gusto ko lang siyang makilala. Gusto ko lang makapaglingkod sa Kanya. Diba? So, yun. Nung nalaman ko na yun, wala na ako ibang gusto kundi, Lord, maglilingkod ako. Bibigay ko lahat sa'yo. Kahit kulang. Kasi alam nyo, kulang. Lahat ng gawin natin, kulang pa rin. Kung hindi ka pa naiiyak sa ginawa ng Panginoon sa'yo sa buong buhay mo, balikan mo ulit. Balikan mo yung ginawa niya. Alam niyo ba ako, ito, totoo to. That's one of my driving force. Kapag nanghihina ako, at kapag nawawala ako, nadidiskaril ako minsan, nawawala ako sa wisyo ng buhay pananampalataya ko, I always remind myself yung ginawa ni Jesus sa krus. Pinabalikan ko lang yung ginawa ni Jesus sa krus. At doon, nanunumbalik ulit yung apoy. Nanunumbalik ulit yung passion ko. So, maganda to. Being close to godly things is not the same as knowing God. So, pwedeng active ka sa church, pwedeng umaattend ka, nakikinig ka ng mga sermon, pero malayo yung puso mo sa Kanya. So, I encourage you, mga kapatid, mas kilalanin mo ang Panginoon. Mas kilalanin mo siya. It's never too late. It's never too late. Brothers and sisters. Sige po, Ate Mary Rose. Amen. Kung feeling mo nawala ka, feeling mo nag-backslide ka, nanlamig ka, lapit ka lang ulit. Lapit ka lang ulit. And number 3 and the last, ang bilis, no? Parang nakakabitin. Late na kasi tayo nagsimula eh. But anyways, bukas ulit, ha? Bukas ulit. I see it as being proud of Glorieta but never having it. Oh. Tama. Amen po. God bless you. Amazing grace. Yeah. Number 3. Today is the day to respond to God. Today is the day to respond to God. Hindi bukas. Hindi mamayang madaling araw, ngayon. Ngayon. Tomorrow is never guaranteed. Tomorrow is not promised. Hindi nga natin alam kung buhay pa tayo mamaya or bukas o sa susunod na araw. The separation happened when the net was full. And there came a moment when the opportunity was over. Salamat sa Diyos kasi natagpuan niya tayo at hindi naging huli sa atin ng lahat. Pero paano kapag tapos na
ang oportunidad na binigay ng Panginoon. Ito pong the parable of the net is another reminder ng Lord that life is temporary and eternity is real. Darating po na isa-separate niya ang mabubuti at mga masasama. Life on earth is temporary, but eternity is real, is eternal. That's why we shouldn't delay our response to God. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Ang tugon mo, gawin mo ngayon. So if God is calling you tonight, don't wait for a better time because the better time is now. Amen. Huwag mong sayangin yung oras na to, tumugon ka sa panawagan ng Panginoon. I believe God is calling you tonight. I believe. Yung totoo, sino dito sa ating mga nanonood ngayon ang nararamdaman niyang tinatawag siya ng Panginoon? Do you feel like God is calling you tonight? Amen. Yes. Amen. Ang dami. Praise God. Sige po, hindi nyo kailangang alamin ng lahat. No, hindi naman naghahanap ang Lord na okay, dapat alam mo na yung gagawin mo, dapat perfect ka. Hindi po. Humakbang ka ng may pananampalataya. At alam niyo po yung pananampalataya, ito yung mga pagtitiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. That's faith. Substance of things you do not see but you hope for. Naniniwala ka na may mangyayari. Thank you so much, Ate Lovely. God bless you, Papas. Naniniwala ka na may mangyayari. So, if God is calling you tonight, huwag ka na maghintay. The best time to follow Jesus is now. Now. Ngayon na. Hello po, Tita Marlene. Alam niyo po, the most dangerous world in the spiritual life is later. Meron po akong kakilala na kaibigan siya ni Papa. Tapos lagi niyang inaaya, ganyan, umattend sa church. Sabi, tsaka na, may panahon para dyan. Alam niyo, namatay na yun. Yung nagsasabi na, sa susunod na lang. Meron pang susunod, meron pang next time. Hindi natin alam kung meron pang next time. Hindi mo alam kung may susunod pang pagkakataon. Ano yung sinasabi ni James? Basahin natin yung sinasabi ni James sa Word of God. James chapter 4. James chapter 4. Basahin natin. Sabi dito, James 4. Okay, sabi dito, James 4 verses 13 to 13 to 14. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this city or that city, spend a year there, carry on business and make money. Verse 14. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life?
You are a mist. Isa ka daw singaw lang that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, verse 15, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Verse 16, as it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Verse 17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Mga kapatid, tayo ay hamog, singaw lang, mga kapatid. Nandyan, bukas wala na. Hindi natin alam hanggang kailan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Huwag mong sabihin, sa susunod na lang, next time na lang, later na lang. God bless you, Kuya Charles. You're very much welcome here. Amen? Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Marami kang bagay na pinaghahandaan bukas. For sure! Ayan, sabi, may interview bukas, di ba? God bless you. Meron kang hinihintay bukas. Meron kayong gagawin bukas. Meron kayong activity bukas. May event bukas. Maraming mga pangyayari. And yes, we are preparing for something. Pero paano kapag hindi ka na magigising bukas? Para saan pa lahat ng pinaghandaan mo? The most dangerous world in the spiritual life is later. Ngayon ka tinatawag ng Panginoon. Titigasan mo pa ba yung puso mo? Titigasan mo pa ba yung kalooban mo? Ngayon ka tinatawag ng Diyos and the best time to follow Jesus is now. 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 Not later, not tomorrow, but now. Amen. Today is the day to respond to God. Today is the day. Huwag mong baliwalain to. Huwag mong sabihin na tsaka ako napapanoorin yan. Tsaka ako nagagawin yung sinasabi ng taong yan. Ngayon na. Ngayon na. Ang parable po na ito ay hindi para takutin tayong lahat. Hindi. It is meant to help us prepare. Dahil darating po talaga ang araw, isa-separate ng Diyos ang mabubuti sa masasama. It will happen. It will happen. Alam nyo kung marirealize lang natin ang pag-ibig ng Panginoon. Kung marirealize lang natin kung anong ginawa niya. Hindi mo na yan ipagkikibit balikat eh. Mahal ka ng Diyos at ayaw kanyang mapahamak. Ayaw niya na mapariwara ang buhay mo. Sige, sabihin na natin na lumayo ka. Ano bang mangyayari kapag lumayo ka at ngayon pinapakinggan mo to, nandiyan ka pa rin, lalayo ka pa rin? Sige nga po, dalawa lang yan eh. Sa Panginoon ka o sa kaaway ka? Kung lalayo ka sa Panginoon, saan ka? Wala namang middle ground. So kung wala ka sa Diyos, nasa kaaway ka. Mabubuhay ka ng kamunduhan, kasamaan. Ang buhay na malayo sa Diyos ay buhay na punong-puno ng kamalian, punong-puno ng pagkabigo, punong-puno ng kasalanan. Kapag malayo ka sa Diyos, di mo maririnig yung tinig niya eh. Ine-enjoy mo yung buhay sa mundong to. Buti nga eh, nandito ka ngayon eh. Buti nga. At napapakinggan mo tong mensahe na to. The invitation is still open.
Salamat sa Diyos dahil sa lahat ng mga nanonood na matagal na, tinanggap niyo yung imbitasyon. Pero sa lahat ng mga bagong nandito ngayon, tatanggapin mo ba ang panawagan ng Diyos? Tatanggapin mo ba ngayong gabi? Kagaya ng ginawa namin? Alam nyo, hindi po kami perpekto. Huwag nyo kaming tingnan na maayos ang buhay namin. May mga problema pa rin kami. May mga pinagdadaanan pa rin kami. Tao lang din kami na nahuhulog din sa kasalanan pero lumalapit ulit sa Diyos. Kasi kung masasadlak tayo sa kasalanan at hindi na tayo babangon doon, sino pang gagamitin ng Diyos? Sino pang magbabahagi ng salita ng Panginoon? Lahat tayo makasalanan. Tinatawag ka ng Panginoon. Totoo, Pastora. We cannot have the real joy kung malayo sa Panginoon. Kahit na anong gawin mo, totoo yan. Kahit na anong gawin mo, hindi ka totally 100% magiging masaya sa buhay. Hindi talaga. Yung iba, iniisip nila, pag nakapunta na ako sa ibang bansa, masaya na ako. Kapag nakapagtrabaho na ako, masaya na ako. Kapag nakabayad na ako ng utang, masaya na ako. Pag may bayad lupa na ako, masaya na ako. Talaga ba? Talaga ba? Magiging masaya ka nga talaga, nga ba talaga kapag nakuha mo lahat ng mga bagay na yung gusto mo? Tingnan mo. Kahit mga mayayaman, yung iba wala rin kapayapaan. Kahit nasa kanila na ang lahat. There's no joy away from the presence of God. That's true. Alam mo, nire-reach out ka ng Lord ngayon. Huwag mong tanggihan. Ang mundong to, o-offeran ka ng magandang mga bagay. O-offeran ka ng mga bagay. Bubulagin ka. What will you do? Anong tatanggapin mo? Ang buhay na ino-offer ng Lord, eternal life? O ang peking kaligayahan ng mundong ito? If Jesus will return tonight, ang huling tanong ko ulit, babalikan ko yung una. Handa ka na ba talaga na makatagpo siya ngayon? Handa ka na ba talaga? Ang sarap balik-balikan ng question na yun, no? Sige nga, pikit nga tayo lahat. Sige, wag ka muna mag-comment, wag ka muna mag-chat, wag ka muna mag-tap. Just close your eyes. Hindi to grounding session na, so just close your eyes. At sa iyong imahinasyon, nakatayo ang Panginoong Jesus. At habang nakatayo siya, tunay ba sa puso mo? Handa ka na ba talaga? O may mga pinanghahawakan ka pa sa mundong ito? Are you ready to meet your Creator? Are you ready to meet your Savior, your Lord, and your King? Yan, sige, dilat mo na yung mata mo. Anong pakiramdam na nakatayo si Jesus? At merong imbitasyon na lumapit ka sa Kanya. Handang-handa ka na ba? Handang-handa ka na ba talaga?
Kung handa na tayo, syempre meron tayong assignment. Alam ko naman na handa na tayong lahat. Pero may assignment tayo. 'Di ba? Na ibahagi pa sa iba kung ano yung meron tayo. God bless you po, Tita Marlene. God bless you po. Amen. Ibahagi din natin sa iba kung ano ang natanggap nating pagmamahal. Kasi, ito ni, nakilala na natin si Jesus. 'Di ba? You can see Him open arms, yes. Amen. Kung ikaw, alam mo na ligtas ka na, paano yung iba? Paano yung iba? Magiging madamot ba tayo na sabihin sa kanila na mahal din sila ng Diyos? So we will continue to pray for all those people kung paano tayo niligtas ng Panginoon. Kung paano niya binago yung buhay natin. Kung paano niya tayo pinagpala, pinagaling. Ibabahagi natin ito sa ibang mga tao. Never gatekeep the love and blessings of the Lord. Bago matapos ang araw po na ito, it's 11:47, 13 minutes at 12:00 na. Natapos na naman ang isang araw. At salamat na natili kayo, gising pa rin kayo hanggang ngayon. Hello Ray in Taiwan, God bless you. Kung nakahanda na tayo na katagpuin ng Panginoong Jesus, ang susunod kong tanong sa atin pong lahat, mga kapatid. Grabe, 12:47 na sa Japan. Pasensya na po, medyo na late. Ilang mga tao kaya ang madadala natin sa paanan ng Panginoon? Ilang mga tao pa kaya ang madadala natin sa paanan ng Diyos? Ilang tao pa ang mababahagi na natin ng kaligtasan? Siguro hinahamon ng Diyos ang lahat ng mga leaders, tribe leaders, assistant tribe leaders. Kayong 12 na tinalaga ng Panginoon, maging kay Ramon sa young people. Siguro it's a challenge for all of you. Bilang mga leaders ng community na ito, ilang mga kaluluwa pa ang nais mong madala sa Panginoon? Ilang mga tao pa ang gusto mo at gusto mong makita na unti-unting binabago ng Diyos ang kanilang buhay sa pamamagitan mo kasi hindi ka tumigil? To all our tribe leaders who are here, God knows kung paano mo tinatry, kung paano ka nagsasakripisyo. Alam ng Panginoon na wala namang sahod sa ginagawa natin. We are all volunteers here. Pero ginagawa mo pa rin out of your love for God. Alam niyo po, tribe leaders, kinakausap kayo ng Diyos. Hindi ako at hindi natin pinili ang mga posisyong ito. Ang Diyos ang nagtalaga sa inyo. Ang Diyos. Hindi dahil gusto nyo. Gusto ni Lord. That's why you are here. At kahit may mga problema kayo, sinasantabi nyo para pagtuunan ng pansin ang pangangailangan ng iba. That's the heart of Jesus. That's the heart of Jesus.
na hindi niya inalintana yung mararamdaman niya para sa kapakanan ng iba. Kaya ipagpatuloy nyo lang po. Ipagpatuloy nyo lang po. Along the way, i-equip at i-empower kayo ng Lord. Amen? At sa lahat ng mga members na nandito at gusto nyo, alam nyo, sa dami-dami, sa dinami-dami ng mga community natin, at hindi ko to, hindi ko to sinusumbat. Masaya po ako na dumadami at lumalago tayo. Pero, hindi ko po kayang mag-isa. Kaya katuwang ang mga tribe leaders, nandito po kami. Ino-offer po namin ang aming buong paglilingkod sa community na ito, sa Panginoon, number 1, sa community na ito, at sa lahat ng mga taong mangangailangan. Ino-offer po namin ang aming mga buhay para maglingkod sa Panginoon. To all our tribe leaders, assistant tribe leaders, intercessors, mission partners, God bless us all. And to all the members of this community, kapit lang. Kapit lang. Hindi nawawala ng kabuluhan tong ginagawa nating to. Naniniwala po ako mga kapatid, na dadalhin tayo ng Diyos sa mas malawak na gawain. So keep holding on. Amen. So, yun mga kapatid, God bless us all po. Dito nagtatapos ang ating evening devotion, The Parable of the Net. Grabe, no? Iba-iba ang leading ng Lord sa atin. So, praise God po. I hope na na-bless po tayo. Naku, umiiyak ata ang mga tribe leaders. God bless you po. May purpose ang Lord sa buhay nyo. Okay? Sa lahat po ng gustong mag-join sa ating group chat, sa lahat ng gustong mag-join sa atin pong tribe group, kindly message Ate Candy at Ate Charisse. Message lang po kayo sa kanila. Okay? Huwag mo nang patagalin pa, ngayon na! Magsuko na tayo ng buhay sa Panginoon! Sa lahat po ng mga gustong magbigay ng buhay sa Panginoon, sa lahat ng mga gustong manumbalik sa Diyos, simpleng-simple lang po. Simpleng-simple lang. Maniwala ka lang sa Panginoon. Ikumpisal mo. Kailangan mo siya. Kailangan mo ng tagapagligtas. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sabayan mo ko sa panalangin ito. Yes, ikaw na gusto mong magsuko ng buhay sa Panginoon, gusto mong manumbalik sa Kanya, kung ikaw yung tao na yon, sabihin mo, ibuka mo ang iyong labi, at ipanalangin mo, repeat after me, sabihin mo, Panginoon, nandito po ako, nagpapakumbabang lumalapit sa inyo. Inaamin ko, napakadami kong nagawang kasalanan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, sa lahat ng aking mga nagawa, sa aking paglayo, sa aking mga kamalian. Ngayong gabing ito, baguhin mo po ako. Sinusuko ko sa iyo ang buhay kong ito. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay kong ito, ngayon at magpakailanman. Amen. So, congratulate muna natin lahat ng mga first-timers na nag-pray. Praise God. Welcome to the family of God, mga kapatid. Welcome sa Heart-to-Heart community. Praise God. Ikaw ay bagong nilalang na ng Diyos. The old has gone, the new has come. Congratulations. May bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pananampalataya. Praise God. Amen.
Welcome, welcome, welcome. Congratulations sa inyo, mga kapatid. So sige po, pray lang po ako saglit. Panginoon, maraming salamat po sa gabi pong ito. Salamat sa katuruan, sa Parable of the Net. Salamat po sa lahat ng mga tinuro mo po sa amin. Salamat po sa invitation na lahat po kami ay welcome anumbalik sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil laging bukas ang iyong puso para kami po ay tanggapin, itama, turuan, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, na ang bawat isa po sa amin ay hindi lamang po basta matuto, kundi magkaroon po ng karanasan. Hindi po kami maging relihiyoso, kundi kami po ay maging makadiyos. Magawa po namin ang lahat ng nais mo, ang kalooban mo sa aming mga buhay, Panginoon. No turning back. Pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid kong nandito at nanonood, lalo na po sa lahat ng mga nagsuko ng buhay sa inyo, Panginoon. Naniniwala po ako na binibigyan mo na po kami ng bagong pagtanaw sa buhay. Kami po ay magsisimulang kilalanin ka, maglingkod sa iyo, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Thank you, God. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Pagpalain mo lahat ng mga tribe leaders, assistant tribe leaders, and all their members. Pagpalain mo lahat ng mga intercessors and mission partners, O God, in the name of Jesus. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na handang sumunod at maglingkod sa iyo hanggang wakas ng aming mga buhay. Magpapatuloy po kami, Panginoon, at patuloy po naming ipagsisigawan sa buong mundo na buhay ang aming Diyos. Buhay ang aming Diyos. We will tell the world that Jesus lives until the whole world knows, O God. And we will occupy hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Salamat, Lord. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog ngayong gabing ito. Pauwiin mo ang lahat ng pagod, Panginoon. Bigyan mo kami ng panibagong sigla. Bigyan mo kami ng kapayapaan, ng boldness, ng courage, O God. At haharapin po namin ang bagong araw, Panginoon, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng sigla, punong-puno ng kapayapaan at pagmamahal at ng compassion sa ibang mga tao, Panginoon. Pagpalain mo ang buo naming pamilya. Ilayo mo kami sa kapahamakan, sa trahedya, sa sakit at karamdaman, Panginoon. No untimely death, no accident in Jesus' name, for we are covered by the precious blood of Jesus. Magpadala po kayo ng maraming mga anghel na siyang mag-iingat sa amin, Panginoon, sa amin pong pagtulog, na babantayan po kami, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa iyong presensyang nag-uumapaw, Panginoon. Salamat sa iyong mga paalala, sa iyong mga katuruan. Matutulog po kami ngayon at ire-restore mo ang aming mga kalakasan at bit-bit baon po namin ng kaligayahan, Panginoon, na muli naming naranasan ang iyong pagkilos. Salamat po. Ingatan mo po kaming lahat and give us a good night rest, O God. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin